Okay, magandang gabi po sa ating lahat, mga kababayan, mga katribo. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay itong napanood ko po na video ni Banat Bay. Dati hindi ko naman siya pinapansin hindi ko siya ibinibilang na isa sa mga propagandista ng China. Among the pro-China Filipinos. Oops, huwag kang magdi-deny. Ito pong video niya na ito, maigsi lang, ni-record niya to doon sa, babakasyon siya sa Japan. Nag-take note po ako ng ilang mga important points doon sa mga binanggit niya sa video na to. Una, sinabi niya doon, ito nilista ko Ang unang bungad niya ay, sabi niya, I don't hate China. I don't hate America. I love the Philippines. Charot. Alam mo, madaling sabihin na you love China, you don't hate China. Siyempre, you don't hate China. Obvious Pero sabihin mo na I don't hate America. Labas sa ilong. Maaring hindi mo hate ang Amerika. Pero, kampi ka sa China. Sabi mo, you love the Philippines. Abay, dapat lang. At ipakita mo, show us the proof that you love the Philippines. Tigilan mo yung mga script na gawa ng mga propagandistang Chinese. Eto pa yun. Sabi niya, di ko maintindihan kung bakit galit kayo sa China. Hindi mo maintindihan, Banat Bay? Bakit hindi mo maintindihan? Hindi mo ba maintindihan ang emosyon, ang damdamin ng mga Pilipino, ng kapwa mo Pilipino? Bakit galit kami sa China? Wala ka bang alam sa mga balita? Wala ka bang alam sa mga ginagawa ng China dyan sa West Philippine Sea? Kung anong ginagawa nitong mga Chinese Coast Guard, Chinese Navy sa ating mga sariling Coast Guard at Navy at mga fishermen. Nakapagtataka ba na hindi tayo magalit sa China? Ikaw, Banat Bay, hindi ka ba galit? Hindi ka galit sa China? Kasasabi mo lang you don't hate China. Hindi ka galit sa China kahit na sa kabila ng mga ginagawa ng China sa atin, dyan sa West Philippine Sea, hindi ka galit. Eto pa, ang sabi pa niya, itong pagtanim ng galit natin sa China, ito daw ay kagagawa ng mga politiko. Parte ng pangangampanya ng mga politiko. Inuuto lang daw tayo ng mga politiko. Huwag daw tayong palilinlang sa mga politikong ito. Dahil ginagamit lang daw ng mga politikong ito ang issue tungkol dyan sa West Philippine Sea. Talaga? Talaga lang Eto pa. Pinapalabas daw nitong mga politikong ito na inaapi tayo ng China. Hindi raw tayo inaapi. According to Banat Bay, hindi naman daw tayo inaapi ng China. Talaga lang Banat Bay? Ano ka?
So, wala kang pakialam sa mga pinagagawang pambubuli, pang-aagaw ng teritoryo ng mga inchik dyan sa West Philippine Sea. Hindi ba pang-aapi yun? Yung bombahin ka ng water cannon, agawan ka. Agawan ka ng isla, agawan ka ng mga isda. Hindi pang-aapi. Alam na alam ng China na maliliit lang ang mga bangka ng mga mangingisda natin. Samantalang sa kanila, biggest fishing fleet in the world. Barko-barko ang panghakot nila ng mga isda natin dyan sa ating karagatan. Tapos sasabihin mo, hindi tayo inaapi? Anong tawag mo doon, Banat Bay? Oh, ang issue daw sa West Philippine Sea ay ginagamit lang ng mga politiko sa kampanya at nanggagatong daw itong mga nasa gobyerno, mga politiko, nanggagatong, ginagatungan daw ang mga kaisipan natin, ang pag-iisip natin tungkol dyan sa issue sa West Philippine Sea para daw tayo ay magalit sa China. Ayusin mo yung pagsasalita at pag-iisip mo, Banat Bay. At ito pa, sabi pa niya, bakit daw tayo galit na galit sa China? Eh hindi lang naman daw China ang sumasakop sa West Philippine Sea. Nandiyan daw ang Vietnam, ang Taiwan, ang Malaysia, Indonesia. Bakit daw China lang tayo init na init? Hindi mo rin alam? Manonood ka naman ng balita paminsan-minsan, Banat Bay. Alam mo kung bakit China lang ang napag-iinitan natin? Dahil China lang naman ang nang-aapi, ang nambubuli, ang gumagawa ng mga pananakit sa atin, dyan sa mga bantay natin dyan. Anong ginagawa nito na yung resupply mission natin, yung resupply boat ay hinaharang-harangan? Ginagawa ba yan ng Malaysia, ng Vietnam? Hindi, di ba? Ang Vietnam at saka mga Pilipinong mangingisda, nagtutulungan pa nga. Nagtutulungan sila dyan, magkakaibigan sila dyan sa karagatan eh. At di mo tanungin yung mga mangingisda natin. At yung Vietnam po, hindi naman sila nang bubunggo, hindi sila nang lilaser, hindi sila nang water cannon, at hindi sila nang aagaw ng isla. Ang sinasakop ng Vietnam ay talagang teritoryo nila yun. Yung Paracel, kanila talaga yun, yung sinakop nila. At mayroon din tayong ilang isla doon sa Paracel Islands na yun. Ang Malaysia, yes, ang Malaysia nagtayo ng base militar niya diyan sa nasa loob pa ng ating teritoryo. Kailan pa yan? O bakit walang ginawa yung nakaraang administrasyon? Hindi lang naman yan nangyari ngayon, matagal na yan. At saka yung Malaysia kahit papano, nagtayo man sila doon, hanggang doon na lang eh. Hindi naman sila nagbabalak na magdagdag pa. Samantalang itong China, gustong ubusin. Gustong ubusin ang teritoryo natin. Hindi ba? Hindi mo ba alam yun, Banat Bay? My goodness. Eto pa, nakakatawa. Tayo daw ay may dugong at may lahing Chinese. Dahil karamihan daw sa atin ay may dugong Chinese. So, kalahi daw natin ang Chinese, kaya hindi daw natin dapat kasuklaman.
Eto, ako aaminin ko, kami sa pamilya namin, kahit papano, mayroon din kaming kakarampot na patak ng dugo ng Chinese. Baka 0.001%. Meron yan. Mula pa sa pagkatagal-tagal na panahon, ano na nga yan unnoticeable na eh. So ngayon, ang ibig mo sabihin, Banat Bay, porke may dugo tayong Chinese, okay na lang na magpaapi tayo. Okay na lang na agawan tayo ng pagkain, agawan tayo ng mga resources, ng isla, ng teritoryo. Okay lang. Hindi tayo magagalit kasi kalahi natin. Wow! Kung sa loob nga ng pamilya na magkakadugo, maagawan ka lang ng candy, di ba nag-aaway? Ito pa kaya na teritoryo? Oh. Dapat nga raw tumanaw daw tayo ng utang na loob sa China, sa mga Chinese, dahil tinutulungan daw tayo magnegosyo. Saan? Kailan? Anong tulong? Tinulungan tayo magnegosyo. Maling-mali ka dyan, Banat Bay. Sinamantala nila ang pagbibigay sa kanila ng pagkakataon na magnegosyo dito. Anong tulong? Nang aagaw nga sila, ang tinutulungan nila ay sarili nila. At may binabanggit pa siya dito na tinuturuan daw tayo magnegosyo. Ang Philippine Airlines anya ang may-ari, Chinese. Ito baka hindi mo nalalaman, Banat Bay, ang Philippine Airlines ay flagship airlines ng bansang Pilipinas. Kauna-unahang airlines sa Asia. Pag-aari, government-owned. Paano nawala yan sa government? Ipinamigay ni Cory. Diba? Panahon ni Cory, nung naupo siya sa Malacanang, ipinamigay niya ang mga government-owned companies. Yung Philippine Airlines, napunta kay Lucio Tan. Yung ABS-CBN, ibinalik. Yung Meralco, binigay sa Lopez. Wala ngang malinaw na pahayag kung ito ba ay ibinenta sa kanila o ibinigay lang. Ang PNB nga, napunta rin niya kay Lucio Tan. Kasi kung ibinenta yan ni Cory dyan sa mga kaibigan niya, mga oligarko na inchik, bakit wala tayong alam kung magkano ba, saan napunta? Sa pagkakaalam ko kasi, ipinamigay lang. Ipinamigay lang ng libre. Kaya wag mong sasabihin ng Philippine Airlines ang may-ari ay Chinese. Na para ba namang siya ang nagpundar niyan? Siya ang bumuo? Napunta lang yan sa kanya. Ibinigay sa kanya ng kapwa niya inchik. Ang ginawa ng inchik na negosyante dito sa atin ay pinagsamantalahan tayong lahat. Hanggang ngayon, pinapakinabangan nila ang katangahan natin. Sila ang namamayagpag. Sila lang nagtutulungan, silang lahing inchik. Never naman tayong tinuruan yan eh. Mas gusto nga nila, hindi tayo matuto eh. Ano lang nila tayo? Consumer. Tigil ka. Inulit niya. Bakit daw tayo galit na galit sa China? Di ba daw dapat, mga Asyano daw tayo, pare-parehong Asyano, dapat daw tayo magtulungan. Tama. Tama ka. Pero, sa China mo yan sabihin, huwag sa Pilipinas. Kasi ang Pilipinas, ang ibang Southeast Asian nations,
handang makipagtulungan. Yung China ba sa akala mo, makikipagtulungan yan? Hindi yan nakikipagtulungan, ng aagaw yan, ng dudumina, naghahari. Yun ang gusto niya. Anong tulungan ang sinasabi mo? Dapat talaga magtulungan dahil iisang Asyano eh. Pero sa pag-uugali ng China, dyan sa kaibigan mong China, sa mga nangyayari ngayon, nakikipagtulungan ba yan? Yung mga China, gusto niya na maging world leader. Kapag ikaw ay isang world leader, number one world leader, di ba dapat mapagbigay ka? Ikaw yung magpapakita ng magandang pag-uugali. Modelo ba? Yung huwaran, dapat titingalain at susundan. Yan ba ang nakikita mo dyan sa kaibigan mo, Banat Bay? Tumigil-tigil ka. Dapat magtulungan. O eto pa, dinidiktahan daw tayo ng Amerika para magalit sa China. Anong katangahan yan? Alam mo, yang ginagawang pangbubuli ng China, nagsimula yan nung mawala si Apo Lakay. Nung nandito si Apo Lakay, hindi naman makapurma yan eh. Mula nung kay Cory, dahil isa rin yan si Cory na nagbigay ng, kumbaga binuksan yung pinto para sa China. Now, pagpalit ng ibang administrasyon mula kay Ramos, kay Gloria, anong nangyari? Bukas na yung pinto eh. Di ba doon na nag-umpisa yung pangaagaw ng teritoryo? At nung mga panahong yon, wala dito ang Amerika. Dahil pinalayas ng mga senador na dilawan ang base militar ng Amerika. Di ba? Pinalayas. At yun, sa tingin ko lang, utos ng China yun. Para mawala dito ang Amerika kasi siya yung gustong papalit. Para nang sa ganun mawala ang Amerika, mawalan tayo ng lakas, mawalan tayo ng panlaban. Na pati nga, nung mawala ang base militar ng Amerika, pati yung modernization ng military, di ba, sinantabi? Walang naging improvement. Yung armed forces natin, naging very weak. Ngayon na nga lang, unti-unting ibinabalik, lumalakas Marcos kasi ang nandyan Panahon ng Marcos Sr., malakas ang military natin. Tinanggal si Marcos Sr., pinahina ang pwersa natin. Ngayon uli, dito sa anak, bumabalik. Kaya nakipagkaibigan ulit sa Amerika. Ngayon pa lang naman pumapasok ang Amerika. Paano sasabihin niyo na dinidiktahan ng Amerika? Ba't ano naman ang akala mo sa Pangulo natin at sa mga government officials natin? Kayang-kayang diktahan. Wala tayong sariling utak, Banat Bay. Ang sabihin mo, kayo na mga pro-China, kayo ang nagpapadikta. Kayo ang nagpapadikta sa China. Sa anong kapalit? Alam ko na, pero hindi ko sasabihin. Pinagbibibintangan ninyo ang Amerika. Ngayon pa lang pumasok ang Amerika. Kaya natin pinapasok ang Amerika dahil nga sa ginagawa sa atin ng China. Kung hindi tayo binubuli ng China, kung maganda ang ugali, inuugali ng China, hindi naman tayo kakapit sa Amerika. Bakit tayo kumakapit sa Amerika ngayon? Dahil hindi natin kaya. Dahil pinabayaan ninyo, kayong mga dilawan, kayong mga nagpatalsik sa Marcos, pinabayaan ninyo yung armed forces, yung military.
Di ba? Ngayon pa lang nag-uumpisa eh. Tigil ka nga. Ang China daw ay kapitbahay. Ang kailangan daw natin huwag mag-away dahil magkapitbahay, kailangan daw nag-uusap. At kung mag-uusap daw, kailangan dokumentado. Huwag magpadikta sa Amerika at sa Western countries. Eto na naman, pagbibintangan na naman ang Amerika na nagpapadikta. Kapitbahay. Kapitbahay nga. Yan nga ang mahirap kasi naging kapitbahay natin sila. Kaya doon tayo nagka-problema ng malaki. Pero kung tutuusin, hindi naman natin sa kapitbahay, ang layo na eh. Ang layo niya sa atin. Ang kapitbahay natin, Indonesia, Malaysia, Brunei, Vietnam, Taiwan. Hindi naman China. Kung tutuusin ang layo-layo na niya. Ngayon, itong mga linyada na ito na nagpapadikta, isinasangkot ninyo ang Amerika at yung ang Western countries kasi gusto ninyo na tumiwalag tayo. Huwag tayong tumanggap ng tulong galing sa European, sa mga Western countries. Para nga maging mahina tayo. Pasalamat tayo, tinutulungan tayo ng mga bansang yan. Pero ito ang gusto ninyong sabihin eh. Kesyo nagpapadikta. Sabihin nyo nagpapadikta kasi parang sinusundot ninyo yung pride natin. Na, ay, sige na nga. Kasi, ayokong masabi na nagpapadikta ako, kaya hihiwalay na ako sa West, hiwalay na ako sa Amerika. Ganun ang gusto ninyo palabasin eh. Ito pa. Sinundot nyo pa yung pagiging Kristiyano ng Pilipinas. Na kesyo, naturingan daw tayong Kristiyano, the only Christian nation dito sa Asia, pero hater daw tayo. Dahil hate daw natin ang China. Hate daw natin ng ibang lahi. Sige nga. Ito, mga linya ito ng China, itinuturo sa inyo. Pati yung relihiyon gagamitin ninyo. Nang sa ganon, ay matouch yung konsensya natin. Di ba? Pakialam sa pagiging Kristiyano natin. Sabihin mo pa, Kristiyano ko no. Kristiyano ko no. Ano pala? Kahit na tinatapakan ka na, inaagawan ka ng pagkain, ngingiti ka lang, okay lang. Bueno, ang turo naman talaga sa atin ni Kristo ay pag binato ka ng bato, ay batuhin mo ng tinapay. Well, yun ang turo, pero hindi na yun applicable ngayon. Alam nyo, kahit na sa mga katuruan, nagbabago rin yan, depende sa panahon at sa kultura. Di ba? Sa ngayong panahon, kung magsasawalang kibuka dyan sa ginagawa ng China sa atin, abay, mamamatay ang lahi mo. Mawawalan ka ng bansa. Gusto mo ba yon? Kaya yung katuruan na pag binato ng bato ng tinapay, that's not applicable anymore in these times. Hindi na. Katangahan na yon. Tinuturoan daw tayong magalit sa kalahi. Mga linya po ito ng China eh. Yun ang itinuturo dito. Mga kasama, mga propaganda nila. Itinuturo dito sa mga pro-China na mga bukadora. Mga speakers. Mouthpiece ng China.
ito, kinukonsensya po tayo. Kinukonsensya, pati yung pagiging Kristiyano natin, dinuduldul na nila. Binanggit pa si Lee Kuan Yew. Si Lee Kuan Yew ng Singapore. Si Lee Kuan Yew anya, minahal daw yung lahat na lahi. Dahil ang Singapore nga naman, ay hindi isang lahi lang. Halo-halo sila dyan. May Bombay, may Chinese, may Malaysian. Halo-halo. Niyakap daw lahat. Pati Chinese. Dapat daw ganun din ang gawin natin. Ano bang sitwasyon ng Singapore? Si Singapore ba inaagawan ng mga Chinese doon ng teritoryo? Di ba hindi naman? Magkakapantay-pantay lang sila doon. Kaya tayo nagagalit sa Chinese ngayon dahil inaagawan tayo. Hindi mo magets yun, banat bay? Hindi mo magets? Inaagawan tayo. Sinasakop tayo. Hindi nyo nagigets na inuunti-unti tayo ng China? Creeping invasion ang ginagawa. Hindi nyo makita. Bakit? Ano yung nakatakip sa mga mata ninyo? Ginto? Dalar? Bakit hindi daw natin kayang mahalin ng China? Bakit? Banat bay? Ang tagal ng panahon, nandito nag-migrate ang mga Chinese mula sa mainland China. Mula pa nung bago pa dumating ang Kastila, hanggang sa nandito ang Kastila, panahon ng Amerikano, dahil nga tayo yung dito sa Asia, tayo yung Europe of the Orient. Tayo yung pinaka-advance politically, economically, everything. Dahil ito nga naging foothold nga ito ng Spain, na ang Spain was a superpower during those times. Kaya mukhang Europa itong Manila, Pilipinas. Kaya dito sila nagpuntahan. Gumanda ang mga buhay nila dito at nakipag-asawahan sila sa mga Pilipino. They intermarried with the Filipinos para maging legal. Ang dali nun eh. Anong sinasabi mo na hindi niyakap, hindi minahal ang China? Ako mismo, may mga pamangkin ako na Chinese, as in full-blooded Chinese. Ay, hindi pala, hindi na full-blooded kasi ang pure Chinese yung tatay nila. Yung nanay, kapatid ko, hindi Chinese. Pilipino. Kaya, paanong sasabihin mo na hindi natin minahal ang Chinese? Minahal natin ang siopaw, ang pansit. Yung mga, dapat nga yung mga Chinese New Year na yan, hindi yan sinicelebrate eh. Yung pungsoy, mga Chinese food, Chinese everything. Ang ayaw lang naman natin sa China, actually, hindi yung mga Chinese people, kundi yung ginagawa ng Communist China na gobyerno. Yun. Bakit nga daw sa Japan? Actually, alam mo, ang Japan at saka ang China ay magkalabang mortal yan. Bakit daw hindi natin gayahin ng Japan, na sa Japan daw yung sa mga train, may mga translation daw, approaching Nagoya terminal, ganyan. Ita-translate daw from Japanese to English and then to Chinese. Alam mo kung bakit? Para kay Banat ba yung pag-translate na yon into Chinese language, tanda ng pagmamahal. Well, in a way, yes. Pero, alam mo ba kung bakit yun tinranslate sa Chinese? Dahil ang Chinese hindi marunong mag-English. Yun lang yun. Ang Pilipino, marunong naman mag-Japanese,
Pero hindi na kailangang i-translate into Filipino kasi naiintindihan niya yung English. Gets mo? Mahalin bawat lahi, makipag-usap, makipagtalakayan. Ano ba ang ginagawa natin? Tuwing bubulihin tayo dyan sa West Philippines, anong ginagawa ng gobyerno natin? Note verbal, diplomatic protest, open to discussion. Nag-uusap nga, pero pagkatapos ng pag-uusap, kung ano na pagkasunduan, hindi naman sinusunod. Di ba? Ano nga ano tawag doon? Plastic. Yung sinabi, hindi kayang panindigan. Walang isang salita. Yan. Walang isang salita. Sinabi ngayon, pagtalikod, iba. Tingnan mo yung pumunta si BBM noon sa China. Nag-usap sila doon tungkol sa sitwasyon sa West Philippines Maayos naman daw yung pag-uusap, pero pagdating dito after 1 week, di ba ni-laser yung mga sundalo natin sa karagatan? Anong klase yun? Mayroon daw open communication line? 1 week pa lang na panggaling sa China, tapos binaliktad pa si BBM na katapos lang daw mag-usap sa China, ayun daw na lumipad papuntang Amerika. Dumikit sa Amerika. Paano hindi didikit sa Amerika? Kayo, yung China, yung kaibigan mo Banat Bay, ang walang isang salita. Maayos na nag-usap, pero pagkatapos nun, ililaser mo yung mga sundalo natin. Alam mo ba yon? Ikaw kaya ang i-laser, mabulag ka. Tira ulo. Di raw siya propagandista. Bakit? Sino bang tumawag sa yung propagandista ka? Defensive. Propagandista ka kasi, kaya nililigtas mo ng sarili mo. Hindi ba? Hindi daw propagandista. Ayun ang mga sinasabi mo. Ano ibig sabihin yan? Mahal daw niya ang lahat. Mahal mo ang China. Mahal mo ang pera ng China. Ito pa. Gusto raw ng ibang bansa. Lalo na, ang Amerika daw, gusto makipagyera sa China. Ginagamit daw ang Pilipinas. Ungas. Kahit ng Amerika ayaw makipagyera, kahit ang China, ayaw din yan. Dahil malaking kalokohan yung gera. Magasto sa pera, magasto sa buhay ng tao. Malaking kalokohan ang gera. Hindi naman nakikipaggera ang Amerika. Puro ano nga lang, kung palaawayan isang bundol mo lang ng barko natin, sinugod na yan. Puro condemnation lang ang ginagawa Di ba? Kinukundi na lang. Pero siyempre, tinatansya din naman yan kung talagang worse comes to worse. Siyempre, ngayon hindi pa naman sira ulo. Ginagamit daw ang Pilipinas. Excuse me. Hindi po dadapo ang Amerika dito sa atin kung hindi nag-umpisa ng gulo ang China. Tandaan mo yan, Banat Bay. Di ba pwedeng kausapin? Di ba pwedeng upuan? Huwag awayin? Ito, pinatutungkol niya ito sa atin. Tayo ang dinidiktahan ni Banat Bay na bakit hindi natin makipag-usap sa China, umupo, mag-usap, wag daw awayin. Hindi naman tayo nakipag-away
Sino ba tayo para makipag-away? Wala nga tayong armas pang-away. Ang China second largest na military power. Ano naman ang laban natin dyan? Ang yabang-yabang naman natin kung tayo pang mag-uumpisa ng away. Ulol talagang utak nito. Hindi nang aaway ang Pilipinas, banat bay. Pilipinas ang inaaway. Tandaan mo yan, huwag kang gago. Tatanga-tanga daw tayo. Tayo pang tinawag na tanga. Tatanga-tanga daw tayo para gamitin laban sa China. Ayusin mo ang utak mo. Tapos, bakit daw tayo nang aaway? Handa ba tayo makipaggera? Hindi tayo handang makipaggera at ayaw natin ng gera. Kaya nga hindi tayo nag-uumpisa ng away, inaaway na tayo pa ang umiiwas na lang. Di ba alam yung nangyayari dyan sa West Philippine Sea, banat bay? Iwas-iwas na lang patintero nga raw Kahit binubunggo na, hinaharangan, umiiwas lang. Yun ang ginagawa natin. Parang hindi ka updated Handa ba kayo? Kahit sino ayaw ng gera, kahit Amerika ayaw ng gera. Hindi tayo nakikipaggera. Dinidepensahan lang natin ang ating teritoryo. Gets mo, banat bay? Ito pa. Itong panghuli niyang salita, itong pang-touch sa ating mga emotions na kung tayo daw, handa ba daw tayo makipaggera? At kung makikipaggera daw ba tayo, natural, yung buhay natin maiiba. Handa daw ba nating talikuran ang masarap na buhay natin? Yung mga pamilya natin? Ang tanong ko sa iyo, banat bay, sino ba ang may sabi na makikipaggera tayo? Sino ang may gusto ng gera? Ikaw ba gusto mo? Huwag kang magtanong kung handa tayo sa gera kasi hindi tayo handa sa gera. Kaya nga umiiwas-iwas lang Dahil hindi natin kaya makipaggera. Taka kasi kung kaya natin, kung kasing lakas tayo ng China, ng Amerika, ay isang harang niya lang dyan tingnan ko lang, kung hindi pa yan tirahin, haharang-harang ka sa loob ng teritoryo ko. Di ba? Ito po, mga kababayan, itong mga pinagsasabi ito ni Banat Bay, na paghahalata lang na siya ay isang propagandista ng China. Pro-China, bayaran ng China. Huwag mo sabihin hindi bayaran kasi bakit ka gagawa ng ganyan kung walang kapalit? Halatang halata na ito po, mga linya po ito ng propagandistang China. Kasi iisa po sila ng script ni Harry Roque. The same script. Exactly the same. At least si Banat Bay kung magsalita, mild lang. Pero si Harry Roque, sus ko, halos maputulan na ng ugat Pero po ang konteksto ay iisa. Ang content, ang script, iisa. Huwag daw natin awayin ang China. Makipagkaibigan daw tayo. Huwag daw tayong magpadikta sa Amerika. Iisa po. Iisa ang script. Kaya paano hindi ka magdududa sa pagkatao ng mga ito? Pilipino kayo, di ba? Anong ginagawa ng mga pagka-Pilipino ninyo? Sasabihin niyo na Pilipino ang tatanga-tanga, Pilipino nagpapagamit, Pilipino gusto makipaggera, gusto ninyo kaibiganin ng inchik. Bakit hindi tayo makipagkaibigan kung sila ba ay tunay na nakikipagkaibigan? Nakikipagkaibigan ka sa isang traidor, walang isang salita, mang-aagaw, sinungaling.
Kung kayo, Banat Bay, Harry Roque, kayo lahat dyan na mga pro-China, yamang hindi kayo para sa kapakanan ng Pilipinas, abay lumayas kayo dito. Hindi wala kayong pusong Pilipino. Doon na kayo sa China. Total, sila kaibigan ninyo eh. Magsama-sama kayo doon. Doon kayo. Wakata. Wakarimas ka. Ay, na-high blood na naman ako. Yan lang muna po mga kabayan, talaga na-high blood ako dito sa mga pinagsasabi nito ni Banat Bay. Isa pa dyan napanood ko si Harry Roque, parehas din po. Pareho ng script. Kaya yan po bantayan po natin yung mga bayaran ng Chinese na yan. Sige po mga kababayan at napakahaba na nito. Hanggang dito na muna at see you in my next videos. Thank you for watching and peace.